I hope and pray you can bear with me in a few minutes. Okay, shall we all rise, please? And please open your Bible in the book of 2 Thessalonians. 2 Thessalonians, chapter number 2. Chapter number 2. Verse number 13. 2 Thessalonians, chapter 2, verse 13. Chapter 2, verse 13. Okay, pakishare po yung Bible ninyo sa ibang bisita po natin. Alright. Okay, nakita na? Okay, let's read all together. Verse 13, go. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Amen. May the Lord bless His word. Shall we pray? Our great, eternal, and loving God, we praise you, we thank you, we magnify thy name for your goodness and greatness upon our lives. Father, in this moment, we submit our hearts, we submit our minds and thoughts, and let the Holy Spirit will work upon our hearts, Lord, this morning. And I pray that your message will be a blessing to all of us, that we need to have a thankful heart, not just during Thanksgiving Sunday, but it should be our lifestyle. It should be a way of life. It should be our practice every day. Like Apostle Paul, the Bible says we are bound to give thanks always. Thank you so much. May, Lord, everyone be refreshed, be reminded, be encouraged this morning through your message. As we go on, be with us, and we pray for those who are not around. Maybe some of our members are not feeling well, especially Brother Roy. We pray that you would help him na mag-quick ang kanyang healing, recover siya. And hopefully some of our members could be able to come this afternoon. Especially, it's very important. We have a church ordinance we need to practice, we need to perform, and that is our Lord's Supper. And as we go on, Lord, we entrust to you, and we promise anything, any accomplishment, we are quick to give you back all glory and honor. This I pray in Christ's name. Amen and amen. You may be seated. Okay? Still, it's our Thanksgiving Sunday. Amen? Now, let me tell you, Thanksgiving is not limited on one day. It's not limited on one Sunday. Okay? It should be every day. No, we need to be thankful. We need to be grateful to God. The fact that you're still alive, the fact that God is giving you, breath, mga kapatid, that is enough that we need to be thankful. All right? That's why Apostle Paul, in our text, he said, but we are bound to give thanks always to God for you. Now, let me tell you, the word bound means required. Okay? The word bound there, not only required, but also it is a word of oblige. When you say oblige, it is a mandatory. It's not an optional, amen? But it is a must. Okay? So Paul using the word, he uses the word bound. Okay? We are bound. It is our duty. It is our responsibility. Okay? That we need to give thanks always to God for you. Now, there are few things why Apostle Paul are bound to give thanks to the Lord. Okay? That is our message for today. And you know what? One of the apostles who wrote several times, and it is repeated upon Apostle Paul's epistle. From time to time, we notice the word, we give thanks from the book of Corinthians, down to Galatians, Ephesians, Philippians, and of course, Thessalonians. We cannot separate the word thanks in the letter of Apostle Paul. In fact, in chapter number 16 in the book of Acts, even though Paul, they were beaten, they were imprisoned, and yet they give praise and thanksgiving to God. Amen? They were beaten, they were stripes, but the Bible says, at midnight, they sang praises to God. So he is the man, mga kapatid,
na despite sa circumstances, ay marunong siyang magpasalamat. Okay? And Apostle Paul is our perfect example na dapat nating tularan, dapat nating i-adapt. But let's admit sometimes na masarap lang, magaling lang tayo at napaka-easy magpasalamat sa mga pleasant things. Sa mga bagay na masabi natin, komportable tayo, wala tayong sakit, meron tayong pera, o hindi tayo naghihirap. Sometimes, madaling magpasalamat. Pero yung nakaratay ka, may sakit ka, wala kang pera, halos wala kang makain, pressured ka, sometimes it's very hard. Amen? Pero Apostle Paul says, in everything give thanks. That means regardless of the situation, whether bad or good, with or without blessing, you are healthy or not, we are told we need to give thanks to the Lord. Amen. Praise God. So this morning, all right, but ayaw, Brother Jonathan. Okay. Sabi dito, kita, Brad? Okay ba? Di man ma-block? Okay. Sabi dito, thankfulness is what? Is the beginning of gratitude. Parang nauna pa ito na lasing, Brad, ba? Parang maaga pa lang lasing na. O sa likod na lang yan, Brad, please. Sa likod na lang. Okay, tuloy tayo. Amen? Anong sabi? Thankfulness is the beginning of gratitude. Okay? Umpisa daw yan ang pagpapasalamat. But gratitude is the completion of thankfulness. And thankfulness may consist merely of words, but gratitude is shown in acts. So, mayroong pagkakaiba yung thankfulness sa gratitude. Ang thankfulness, pwede kang thankful by word, by lips. Pero ang gratitude, makikita sa, gawa. So, is that enough? No, is that enough pala na magpasalamat tayo? Na-mention yan sa ating speaker a few Sundays ago, last Sunday. Ang totoo palang thanksgiving is gratitude. It is an action, it is shown in acts. Okay, nagpapasalamat ka at the same time, nakikita po sa gawa. Alright, next. Okay, this is our text na sabi ni Apostle Paul. Alright. Now, our message, we are bound to give thanks. We are bound to give thanks. And this verse is addressed primarily to the Christians, the Thessalonian believers. Amen? To the saints of Thessalonians. Okay? Mga believers po sila. Hindi po unbeliever ang sinabihan ni Paul sinulatan. And katulad po sa atin, kasama po tayo dito. Like I said, we are bound to give thanks. Okay? Hindi po dapat, hindi ito suggestion. Kundi, okay, hindi ito optional, but this is a command of God. We are bound to give thanks. Now, first of all, we need to consider first the course of our thanksgiving. The course. Ano po ang course? Pag sinabing course, daan, pathway. Okay? Sa thanksgiving. Bakit tayo po magpasalamat sa Panginoon? Okay, anong dahilan? Anong reason? Okay, look at verse 13 again. Sabi ng Bible, but we are bound to give thanks always to God for you, beloved, okay, God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Alright, so take note the word in verse 13. Yung tinatawag po na divine endearment. Ano po? Tinawag ni Paul, o ginamit ni Paul yung word dyan na beloved. Na-notice niyo po? Yung word beloved. We are bound to give thanks to God for you, brethren. Tinawag pa niyang brethren, tapos parang redundant na ito kasi brethren na, beloved of the Lord pa. Doble. Beloved of the Lord. So yung
yung relationship natin sa Panginoon. Kung paano tayo minahal ng Diyos. Paano tayo gi-consider ng Panginoon Diyos sa kanyang harapan. In fact, kung titingnan natin, mga kapatid, hindi po tayo deserve sa favor ng Panginoong Diyos. Kasi makasalanan tayo, anong sabi ni Paul? 1 Timothy 1:15. Sa unahan lang po, sandali lang. Sa unahan lang. Next chapter lang po, next book lang. Tingnan niyo po, anong sabi ni Paul? This is chapter 1, verse 15, 1 Timothy. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save what? Sinners. That's the primary purpose. That's the sole purpose why the Lord came here on earth to save sinners. At sabi pa ni Paul, of whom I am chief. So kung sa makasalanan pa, hindi abirid si Paul. Sabi niya, kung makasalanan kayo, much more ako. Kung dami yung kasalanan, ako mas marami pa sa inyo. Oh, kasi I persecuted the church. Pinapatay niya yung si Stephen, mga kapatid. But salamat niya, sabi ni Paul, this is a worthy acceptation. That's why, sabi niya, salamat sa divine endearment ni Lord. Na kahit ako, hindi ako deserve sa love ng Panginoong Diyos. Hindi ako dapat bigyan ng kaligtasan ng Panginoong Diyos. But praise the Lord, giconsider niya ako, minahal niya ako, at binigyan niya ako ng salvation. And that's the reason why we need to give thanks. Because of the endearment of the Lord Jesus Christ. Minahal niya tayo. Kahit sino, di tayo karapat-dapat. Tayo po ay mga marumi. Ating buhay ay basura sa harapan ng Diyos. But praise the Lord, through Jesus Christ, nilinis tayo, gisanctify tayo, sabi niya. Kita mo yan paano ang favor ng Panginoon sa atin? Si Paul, parang sabi niya, nahihiya ako, Lord. Sino ba ako? Nabigyan mo ng pansin. Masamang tao ako, mamamatay tao ako. I persecuted the church. But sabi niya, oh, beloved, mga kapatid, ang favor ng Panginoon sa atin. Oh, this year, alam mong buhay mo, di ka matapat sa Panginoong Diyos this year. Alam nating lahat, may mga pagkukulang tayo. Di tayo karapat-dapat, hindi tayo bagay humingi ng mga blessings sa Panginoon. Kasi marami tayong business nag-fail sa Kanya. And yet, ang Panginoong Diyos di nagbago. And yet, ang Panginoong Diyos sufficient ang Kanyang grace and mercy araw-araw sa atin. Kaya enough na yun, mga kapatid, na magpasalamat tayo sa Kanya. Oh, what a favor. Lately lang, may mga taong humabol na namatay, 2023, December pa. Mga kapatid, habang gabiyahe ako papunta ng Negros, binalita, isa sa mga sikat doon na singer, taga Bacolod, Kukoy Baldo. Mga kapatid, oh, sikat sa Negros, oh, nabungguan, talagang nakalso ang ulo niya sa tubo. Tubo yung gakarga ng tubo. Oh, Brad, kasi madaling araw, alas 4, nag-overtake siya. Pag overtake niya, nagsimplang siya. Ang motor niya napunta doon. Ngayon, napasok siya sa ilalim ng sasakyan habang gatakbo. Agoy, nakalso ang ulo niya. Di mapusla ng itsura ni Kukoy Baldo. Sikat yan siya na singer sa reggae. Kung alam yung kanta na reggae, yung si Bob Marley, siya yan. Siya ang Bob Marley sa Pilipinas. Sikat yan, nanalo yan siya, mga kapatid, sa Pilipinas Got Talent or The Voice Philippines ba? Season 2, I think. Doon ako habang ka-travel, yun ang balita, yun ang doon. Grabe, nagkagulo ang Negros. Kasi sikat yun, mga kapatid, sa lahat. Negros both, Negros Island, Oriental and Occidental. Lately lang, yung idol ninyo na sikat na aktor, si Ronaldo Valdez. Yung mga senior-senior, mga contemporary ninyo. According sa balita, although hindi pa final, pero according sa balita, nag-suicide. Tungkol sa depression, ay may cancer, may prostate cancer. Sikat na singer, veterano, may pira, pero may depression. Tayo hindi sikat, walang pira, pero walang depression. Why? May Jesus Christ. Kaya huwag ka dapat mainggit sa mga tao. Kaya hindi mo alam, mas lala ang problema nila. Siguro atin, mga bills lang konti, siguro may problema ka ng Nutsibina. Pero di yan problema, kapatid. Hindi ako isipin mo. The fact na tayo buhay at meron tayong home in heaven, that's enough reason na maging thankful tayo. Praise the Lord. Amen? Kaya Paul, sabi niya,
Lord, hindi ako bagay dito sa favor mo, but grabe yung pabor mo sa akin. Amen? What else, mga kapatid? Not only divine endearment, but the second thing we can learn, divine election. Notice the word chosen. Look at the word chosen, no? Sabi niya, verse 13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through what? Sanctification of the Spirit and belief of the truth. Okay, now by the way, iba ito sa chosen, yung belief po ng mga Calvinist na ikaw, chosen ka na malangit, ikaw, chosen ka na maimpierno. Okay, hindi po yung ganun. Ang chosen dito, na-choose ka sa moment, nag-believe ka sa truth. Doon ka pa, hindi yung wala pang truth, na-choose ka na. Parang unfair ang Panginoon. Hindi po. Na-choose ka, sabi niya, the moment you believe the truth, and then you were sanctified. You were sanctified. Amen? So praise the Lord, isa tayo sa mga chosen na nakakita sa truth. And that's the time we are sanctified. Amen. Praise the Lord. Elected tayo. Na-elect na tayo ngayon. Praise God, mga kapatid, because of the Lord Jesus Christ. Kaya, pag good works, do you think deserving si Paul na isama na ma-elect doon ba? Hindi. Hindi talaga disqualified siya. Ang dami niyang kasalanan. Kung sa tawhanon pa, mga kapatid, mortal ang kanyang, kung unbeliever pa natin, mortal. Talagang hindi katanggap-tanggap ang kanyang ginawa. Kasi napakabigat na violation. Krimen ginawa ni Paul. Pero tingnan mo, sabi niya, siya nagsulat na sa simula pa lang, isak ako na pinili ng Panginoong Diyos the moment nag-believe siya sa truth. Oh, man. Praise the Lord for that. No, grabe ang tibo ng... kaya may kanta. Alam mo yung why have you chosen me out of million of child to be? You know all the wrongs that I've done. Napakagandang song yun, mga kapatid. Amen? So, nasa out of million, out of billion, sabihin natin ng mga tao sa mundo, praise the Lord. That's the greatest blessing natin, kapatid. Sabi ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Maangkin mo niya ang lahat na bagay, karangyaan, glory dito sa mundo, pero ang katumbas naman, impierno siya, walang kwenta, walang kabuluhan, ang lahat ng mga bagay. Kapatid, empty lahat. Importante, wala man tayong mamahaling bagay. Importante, may Jesus Christ. And Christ is everything. Christ is everything. Christ is enough. Mga kapatid, kaya huwag kang mag-self-pity, huwag kang mainggit. Sino, lapit na matapos ang 2023. Huwag ginakadumdum sa ako now. May pangbolto, gaparamdam pa. Itong mga ninang, ano may gitana, i-advertise ko na akong Gcash dire. Bahala, wala sa regalo, Gcash lang. May Gcash number ko di. Hello, wala pa ta? Jesus, mga kapatid, ang ating salvation, enough na po yun. No? Ako di ko mag-self-pity, makita ko yung mga ganong tao na ganyan, grabe sila kabungga, ganon-ganon. Minsan pa may nabasa ako sa post, natatawa ako. Sabi daw, uso naman reunion. Kag inong reunion, uso naman pahambugay sa mga bata nila. Pabida, ini professional na ni. Ini maestro, maestra, ini engineer ni, ini architect. Ang pobre taon, way katapos bata niya, tighugas plato. Ang parinting nga, way magkatapos bata kay tigado, brad. Tighugas na taong plato. Tig-serve lang dito sa mga parinting mga bata nila, angat-angat. Amo ng reality, mga kapatid, minsan. Pati minsan sa mga reunion, minsan mga reunion, mga batchmate, anong na trabaho mo? Yung iba taon nga, di na lang kaya may grupo-grupo man itong mga professional, ng mga classmate, yung mga ultimo lang, dire man sila ka grupo. Kaluoy man. No, medyo, may faction. Pero hindi dapat ganun. Amen? Hindi dapat ganun, mga kapatid. Kaya, salamat sa favor ng Panginoong Diyos. Okay? Di man tayo mga professional o ano pa man, enough na na-save tayo, lamang tayo sa kanila. Yung professional na yan,
Hanggang lapida lang yan, mga kapatid. Hanggang lapida lang yan, pero ang ating salvation, eternal po yan. Amen. Praise the Lord. Okay. The cause, pangalawa, the content of our thanksgiving. The content of our thanksgiving. Alright? So, anong sabi dito, mga kapatid? Anong sabi ni Paul? Verse 14. Tingnan niyo po ang verse 14. Whereunto He called you by our gospel. Notice the word. Oh? Whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So yung pong ang basis po sa pagtawag kay Paul is because of the gospel. Hindi po dahil sa kanyang criteria, hindi po dahil maalam si Paul o ano si Paul, prominenteng tao si Paul. Hindi po dahil elite si Paul. No. Ang kanyang calling is based upon the gospel. Amen? So ang gospel, ito yung ginamit ng Panginoong Diyos para tawagin si Paul. At ang blessing po yan, mga kapatid, in our dispensation to the gospel of the grace of God. Kaya sabi ni Paul dito, Acts 20:28, anong sabi niya? Si Paul, mga kapatid, siya ang apostol na gireveal una ang gospel of grace. Tingnan niyo po ang Acts 20:28. Oh. At 20:24 rather. Acts 20:24. Anong sabi ni Paul? Oh, Acts 20:24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received. Kanino niya natanggap ang ministry? Na-receive niya kay Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Amen. Okay? So yun yung gospel na narinig ni Paul o natanggap ni Paul directly from Jesus Christ. At sabi niya, yung gospel na yan, ako dapat ang mag-testify. So siya ang unang recipient to the gospel of the grace of God. Kaya makita po natin dito, ano si Paul o ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos because of the gospel of the Lord Jesus Christ. Gospel of the Lord Jesus Christ. Alright, 1 Corinthians 1:9. Ano pang sabi ni Paul? 1 Corinthians 1:9. May mga verses tayong babasahin, mga kapatid, para maintindihan po natin. Sabi niya, verse 9, Brad, let's read. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So dito po, napapasalamat si Paul kay Jesus Christ o sa Panginoon kasi napakatapat ng Diyos sa Kanya, nagtawag sa Kanya. He were called unto the fellowship and to His Son, the Lord Jesus Christ. So the basis of His thanksgiving is because of the fellowship of His Son, Jesus Christ, which is our Lord. Amen? So, ating makikita ang calling ni Paul, tinawag siya sa pamagitan po ng gospel of the grace of God. Number 2, the privilege of His calling. Tingnan mo yung privilege. Hindi po lahat tinawag, mga kapatid. Pero tingnan nyo po, sabi niya, verse 14. Sabi niya, verse 14. Balik tayo sa Thessalonians. Whereunto He called you by our gospel. By our gospel, ginamit ni Paul, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Kasi, ating makita yung privilege na binigay ng Panginoon sa Kanya. Na despite sa Kanyang ginawa, despite sa Kanyang pag-uusig sa church, pag-persecute sa church, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Siya ang ginamit to defend at mag-proclaim ng real gospel or the gospel of the grace of God. So sabi niya, Lord, parang, who am I? Kumbaga, sino ako na dapat mong gamitin? Sabi niya, pero makikita po natin ang paggamit ni Lord sa Kanya. That is why here, mga kapatid, makita po natin, tingnan niyo po, sa 1 Corinthians, tingnan niyo. 1 Corinthians. Alright, tingnan niyo po ang verse number 26. Anong sabi ni Paul? Alright? 1 Corinthians chapter 1. Verse number 26. 26. For ye see your calling, brethren. How that not many wise men after the flesh, not many mighty, not hindi lahat mga mighty, hindi lahat mga wise, not many noble are called, hindi lahat tinawag. Ang wise, hindi lahat. Ang mighty, hindi lahat. Hindi lahat mga noble ang tinawag. Pero sinong tinawag? Sinong ginamit ng Diyos? 27. But God hath chosen, sino?
the foolish things, para sa mundo walang kwenta, mababa, foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen what? The weak things, mga mahihinang bagay, mga insignificant, mga less important of the world to what? To confound the things which are mighty. 28, and base things of the world, and things which are despised, ginalait ng iba. Para sa iba walang kwenta, para sa iba useless. Sabi ni Paul, hath God chosen you? Hindi ba gipili kayo? Yea, and things which are not, to bring what? To know things that are. So yan ang purpose. Anong glory, mga kapatid? Anong purpose? Bakit yung para sa iba walang kwenta, para sa iba mababa, para sa iba hindi walang saysay? Pero sabi ni Paul, gagamitin ng Diyos yung mga bagay na yon. Verse 29, that no flesh. Amen? This is the purpose, that no flesh should glory in His what? Presence. Oh, so mga kapatid, yan palang purpose ng Panginoon. Na kumbaga, okay, i-confound niya yung wise, i-confound niya yung mighty. Gagamitin ng Diyos yung mga ordinary to confound the wise. Kaya, wag mong ilimit yung sarili mo, Pastor, hindi ako magagamit kay ganito lang. No. Tingnan mo mga kapatid, sinong ginamit ng Panginoon? Among the apostles, sino lang ang medyo mataas? Dalawa lang, Brad. Actually, hindi man ba-consider apostle yung isa? Si Luke, di man siya ma-consider member sa 12 apostles. Dalawa lang sila kung medyo mataas-taas. Sa mga si Luke, physician sa doktor. Si Apostle Paul, doctor of law, Pharisee siya. But the rest, mga ordinary, mga kapatid, they were majority fishermen, James and John, Peter and Andrew, si Thaddeus, si Nathaniel, sino pa? Mga kapatid, less. Pero tingnan niyo po, ginamit sila mightily ng Panginoon. Kasi willing sila nagpagamit at gi-embrace nila yung truth, gi-embrace nila ang control ng Holy Spirit sa kanila. Kaya sa atin, di tayo pwede magsabi din, hindi na ako magamit, ganito. Kaya mga adult men, makinig. Bugtaw pa ka mo, amen? Andyan pa mga men? Okay? From now on, i-schedule ko na kayo, Brad. Meron tayong song leader, meron tayong moderator. Lahat ng mga men, mag-moderate. Walay balibaray, di pwede magbalibad. 2024 na, kahit sa moderator, matrain tayo dahan-dahan. Amen? Di ba tayo lahat masong leader, pero I believe pwede tayo magamit, biskan moderator lang. Kaya huwag mong sabihin, pastor, ilan lang na, sila lang na. No! Do not limit. Gilimit mo ang Panginoon Diyos. Mali yung pagkakilala mo sa Panginoon. At in fact, gagamitin ng Diyos ang mga mabababa. Mga kapatid, kung nagamit yung mga walang grado, tayo pa kaya? Amen? Kaya si Paul, sabi niya, ang privilege ng Panginoon na tinawag ako, hindi ako karapat-dapat, inuusig ko ang church. Pero salamat sa Panginoong Diyos, na ang Diyos ang nagtawag, at kung ang Diyos ang magtawag, i-equip niya. At kung ang Diyos ang magtawag, hindi siya nagkakamali. Yun ang blessing. Amen. Kaya enough tayo magpasalamat. The prerogative of His calling, the privilege of His calling, the purpose of His calling. Look at verse 14. Look at verse 14, mga kapatid. Sabi doon sa ating binasa, sa ating text, sa ating mga text, okay, verse 14, whereunto He called you by our gospel to the obtaining. Notice this word, underline this word, this phrase, of the glory of our Lord Jesus Christ. Notice the word glory. So bakit tayo tinawag ng Diyos? Bakit tayo niya gagamitin? Kahit para sa iba walang kwenta, para sa iba mabababa, para sa iba less important. Pero sabi ng Diyos, for the glory of the Lord. Amen? 3 times naghingi si Paul, Lord, pagalingin niyo po yung aking mata. Lord, sagaban itong aking mata kasi galuha-luha siya. Yung the moment na encounter niya si Lord sa road of Damascus, tapos nakarinig siya ng boses, nakarinig by light coming from heaven. Paul, why hast thou persecuted me? Who art thou, Lord? I am Jesus. So sabi niya doon, nahulog siya doon sa sinakyan niya. And since then, nabulag siya 3 days. Tapos nagpunta siya sa Ananias, tapos gipre-over siya ni Ananias, at sabi ng Bible, may mga himbis katulad ng isda na hulog sa mata niya. And since then, nagamuta-muta siya lagi, gatulo-tulo, gabasa-basa ang kanyang mata. Kaya andyan always si Luke nag-aalalay sa kanya kay medyo alanganin ang eyesight ni Paul.
That's why 3 times he besought the Lord. 3 times naghingi siya ng tulong na sana pagalingin ang kanyang mata. But sabi ni Lord, Paul, my grace is sufficient for thee. Kaysa in mga infirmities, sa mga weakness, i-reveal ang glory ng Panginoong Diyos. Sa mga weakness mo, diyan makikita ang power ni Lord. Sa mga bagay na mahina ka, diyan i-glorify si Lord. Diyan ma-exalt si Lord sa buhay mo. Kasi kung bright ka, di na si Lord, matabunan na si Lord. Kung alam ang tao, bright ang tao, brilliant ang tao, wala na brad, ang tao na mataas, grabe to ba, brilliant, dito ng speaker ba, grabe ka tanda, grabe ka nami. Oh. Pero kung naba ng grado mo, pero grabe ang paggamit ni Lord, makita mo gid ang glory at power ni Lord. Oh, grabe. Tingnan yung mga pastor nung una, way mo to kay eskwela, way ka Bible school, Pastor Tatay Rabor, dito sa North Cotabato, ang daming na-establish na mga mission sa bukid, sa Arakan, sa North Cotabato, pero wala ba ka Bible school, pero ginamit ng Panginoon. Diyan mo makita ang power ng Panginoon. Oo. Na para sa iba, gidespise nila, para sa iba, base things, pero sabi ng the Lord, ni Paul, for the glory of God. For the glory of God. Napakaganda mga kapatid kung ang glory ang makita. Hindi ang ating personality, Brad. Hindi aton alam, hindi. Dapat gani mo na matago ta. Matago ta sa cross, si Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul, preach Christ. The preeminence, dapat ang mataas, ang malift up. Wala gid, si Jesus Christ gid. Siya gid ang mataas, always sa buhay po natin. Mga kapatid, walang iba. Hello, amen? The purpose of His calling for the glory of God. Amen. For the glory of God. Diyan pa tayo? Anong number 1? The cause of thanksgiving. Number 2, the content. Okay? Of our thanksgiving. Pagpasalamat tayo. Oh, nung una, sino mata? No? Mostly sa atin, mga ligoy man, mga ano man ta, mga tunto man ta sa do. Pero salamat, binago ng Panginoong Diyos. Amen? Oh, sa do. Daw si Kukoy Baldo ka man ba, galunghir-lunghir ka. Amen? Sa do, kontento ka na, gisi-gisi. Gisi dira, gisi diri, gisi diri, gisi diri. Pastor, pasakaa pa na. Oh, kay may ara magalito de. Pastor, pasakaa pa na, pastor. Oh, daw, iba na nang imutuyo ba? Oh. Salamat sa Panginoon, inayos tayo. Hindi lang buhay natin, pati itsura natin. Amen? Oh, kaya blessing sa Panginoon yan. Mga kapatid, pangatlo and last. Hello, amen? Okay, the commitment of our thanksgiving. Amen? Dapat committed tayo. Kaya andyan na mga kapatid, yung favor ng Panginoon sa atin. Kaya dapat committed tayo, hindi lang thanksgiving. Dapat ngayon, every time maggising tayo, we need to be thankful. First, sabi dito, Brad, to live a disciplined Christian life. So dapat maging committed tayo. Tingnan nyo verse 15, Brad. Oh, sa ating text, andyan lang, galibot-libot lang tayo dyan. Di tayo galayo. Verse 15, so, ano sabi ni Paul? Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions. Now, let me pause in that area. The traditions there is that yung tradition ngayon na sa Katoliko, bawal manilhig ha, kay gabi kay magwa ang grasya, masilhig ang grasya. Di yan totoo yan, amen? Okay? Kahit ano mo na ka, dili ka manilhig dira, kung tamad ka, wala gina grasya. Amo na disgrasya gina. Pero kung pisan ka, okay, gahi mo kabulaton sa Diyos, kahit ano mo kasilhig yan, may blessing yan. Amen? Hindi po gano'n na tradisyon yung gitukoy ni Paul. Yung tradisyon dito, yung mga teachings ni Paul, both practical and doctrinal teaching, yun yung gimi niya dito na tradisyon. Sabi niya, verse 15, na panghawakan nila, therefore, brethren, stand fast, dapat maging matatag kayo. Pangalawa, and hold, panghawakan nyo, and hold the traditions which ye have been taught, na kung saan kayo'y naturuan, whether by word or our epistle. Sa salita man o sa aking sulat. So sabi ni Paul, yung teaching niya, panghawakan, ye have been taught. So dapat mga kapatid, we are to discipline our life. Amen? Christian life, mga kapatid. Na dapat, pag naturuan tayo sa Bible, dapat tayo maging thankful. We need to be thankful.
Gituruan tayo maging prayerful. We need to be prayerful. Gituruan tayo maging considerate. Dapat considerate tayo. Gituruan tayo maging forgiving. Maging forgiving tayo. Hello? To live a disciplined Christian life. Ang sa una at ngayon, iba na. Sana mamaya simba tayo. Dapat, I hope mamayang gabi, walang gabi juki na Christian. Hello? Di kayo mag-una-una ka pa sa mga parinti mong gariyon yun. May daw mingaw, how daw di kumplito ni. May pa nag-abot atong di arkilahan nga kwan. Bijoki ba sin? Kuntan. Kristohano, gauna-una ka pa dito kati mo. Ay ka nahuya. Amen? Di mingaw, pigaw, pastor, kung wala singkuan ba? Hinay pagkantahon simbahan, bijuki, paus ka? Ay ka mahuya sila sa Ginoo? Live a disciplined Christian life. Amen? Si Paul, mula nung na-Christian si Paul, makita mo ba gano'n siya ka-committed? Never mo na siya makita naglailom. Never mo siya makita, mga kapatid, bumalik pa, no? Makita mo yung going straight si Paul. Makita mo yung sincerity ni Paul. Makita mo yung honesty ni Paul sa kanyang buhay. To live a disciplined Christian life. Pangalawa, to live a doctrinated Christian life. Dapat ang totoong Christian doctrinated. Hindi lang disciplined but doctrinated. Hold fast, sabi ni Paul. Hold fast, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Praise the Lord, naliwanagan tayo. Amen? Praise God, nadagdagan ang ating truth, ang ating teaching. Praise the Lord. Nakita pa natin, damo pa tayo na sa truth, mga kapatid. Ang dapat ipagpatuloy natin ito. At dapat ituro natin ito sa iba. Regardless, tanggapin nila o hindi, as long naturo natin. As long i-share natin. Bahala na sila. Kung ano nila, i-neglect nila tayo, i-basta nila tayo, or ibang impression nila sa atin. As long truth is truth. Amen? Sabi ni Paul, hold on. Hold the traditions which ye have been taught, whether by word or by our epistle. Huwag natin ipagpalit. Amen, mga kapatid? Maliwanag po. Proverbs 4:2. Proverbs chapter 4, verse 2. Look at Proverbs. I like this verse. I think ang nag-write dito, mga kapatid, si King Solomon. Actually, marami kasing writer ang Proverbs. I think 3. Chapter 4, verse 2. Basahin natin. Chapter 4, verse 2. Anong sabi ng Proverbs 4:2? Ready, go. For I give you good doctrine. Forsake ye not my law. Wow. Amen? For I give you good doctrine. Ibig sabihin, may bad doctrine. Pero dito, very specific, good doctrine. At sabi niya, yung good doctrine na yan, panghawakan mo, huwag mong itakwil, huwag mong ilayo. Sabi niya, forsake ye not my law. Dapat ganun tayo, no? We need to hold fast. We need to hold fast, mga kapatid. Alright? To live a doctrinated Christian life. Alright? And 1 Timothy 4:16. 1 Timothy 4:16. 1 Timothy chapter 4, verse number 16. Alright. Another verse, chapter 4. Anong sabi ng verse 16? 1 Timothy 4:16, go. Take heed unto thyself, and to the doctrine continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Oh, underline the word, and to the doctrine continue in them. Okay? Continue in them. So we are told, we are taught, we are encouraged, we are instructed by Paul that we need to continue. Okay? Those
things that thou shalt have, okay, both saved and them that hear thee. All right. Okay? So we need to be doctrinated. As Christians, we need to be aware of our teaching. We need to be well-versed about our teaching, especially the doctrine of salvation. Amen? Praise the Lord for that. Okay, let us see. Not only we are told to live a disciplined Christian life, we are told to live a doctrinated Christian life, but as well, we are told to live a devoted Christian life. Wow. When we talk about devoted, that means sincerity. It's about your passion, about your commitment and dedication. When you see committed, that is undying passion. Burning passion. Okay? That is the word devoted. Okay? Devoted. Look at Psalm 116. Na-mention ito ng ating speaker. That is his text last Sunday. And I like this verse. This is a very nice verse. Amen? Look at verse number 12. Verse 12, the Bible says, "What shall I render unto the Lord for all His benefits?" Notice the word benefits, plural, with S. Amen? Not just one, but multiple blessing. For all His benefits toward me. This time, mga kapatid, established na si King David. Ang kanyang nasa palace na siya. Alos wala na siya mga kalaban, Brad. Established na siya. Andiyan na si Solomon, although wala pa siya si King Solomon wala pa nag-assume na next king. And then habang si Paul this time nasa palace, nakita niya ang temple. Na tabernacle lang, temporary pa. Hindi pa permanent structure. Kaya gitanong niya yung sarili siya, what shall I render unto the Lord? If you notice, connection niya mga kapatid sa Chronicles at Kings na account, nagpagawa siya. Sabi niya, Lord, mag-build ako ng temple mo. But gi-turn down ng Diyos. Sabi, no, David. Because you are a man of war. You have a bloody hand. Kasi warrior siya. Ang dami niya napatay. And the building that you're going to erect, you're going to build, is the sacred house. The house of worship. Sabi niya, so praise the Lord, si David, hindi siya nagdamdam, hindi siya na-offend, hindi siya ano man, Lord, nami man ako intensyon, lagi turn down mo. Aking intensyon to build a temple, permanent structure. Bakit gi-turn down mo? Minsan may mga taong gano'n na, nami man akong motive nga, Lord, huwag mo gi-ano, huwag mo gi-grant. Oh, minsan siguro mag-question ka. Pero si David, alam niya mas wise ang Panginoon. So, sige Lord, if you would not allow me to build, maybe somebody, yes, I will allow it into your son, Solomon. So, ang ginawa niya, nag-gather siya ng materials para hindi na mahirapan si King Solomon. And that is why, mga kapatid, makita mo, nung na-establish na siya, nagtanong siya sa Panginoon, Lord, what shall I render unto the Lord? Tayo sana parang si King David din. Amen? Magmuni-muni tayo. No? Just try to look back ang buhay mo noon at ngayon. Lalo na nung hindi ka pa na Christian. Ngayon na Christian ka na, yung favor pa ng Panginoon. Try to look back. Few years ago, 10 years ago, 5 years ago, o 20 years ago. Sino tayo mga kapatid? Pero grabe ang favor ng Panginoon. Amen? At sabi, anong action ni David? After siya nag-question mga kapatid, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Oh, look at verse number 13. Sabi niya, ito yung gagawin ko. After siya nagtanong, after siya nag-meditate, sabi niya, dalawang I will ang ginamit dito. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Pangalawang I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Wow, ito na yung action. Una, what? Pangalawa, I will. Oh, dalawang I will. So ang totoo palang pagpasalamat, after sa what, is will. What I will. Amen? Anong gagawin ko, Panginoon? Oh, so makita that, dito mga kapatid, until verse number 14, to live a devoted life. Kung meron mang tao, dapat ngayon, na thankful mga kapatid, tayo na Christian. Dapat hindi marinig sa atin, mga bibig bad, ang sige kakumod, sige bagot-bot. Yan, unbeliever yan. Kapatid, may Christian na tayo. No, may Holy Spirit tayo. At tinuruan tayo ng Panginoong Diyos sa lahat na bagay, magpasalamat tayo. Oh, kaya, Lord, praise the Lord. Thank you, Lord. No?
Okay, pamilya ko intact. Importante, Lord, nakaserve kami, nakasimba kami today with my whole family. Lord, it's a blessing. Amen. Oh, mga kapatid, napaka-blessed tayo. Oh, sabi ni Paul, ni King David, what shall I render unto the Lord? Okay? The commitment of our thanksgiving. Praise the Lord for that. Amen? And then in closing, mga kapatid, basahin natin, sabi dito, ready, go. If a fellow isn't thankful for what he's got, he isn't likely to be thankful for what. Would you agree? Kung ang tao daw di marunong magpasalamat ngayon sa mga bagay nandyan na sa kanya, more likely daw hindi din niya marunong magpasalamat sa mga bagay na kanyang tatanggapin pa lang. Kasi ang basis sa Thanksgiving, dapat ngayon pa lang, nandyan na sa iyo, marunong ka na magpasalamat. Eh kung di ka marunong magpasalamat ngayon, much more, pwede ka rin di thankful sa mga darating na mga blessing. Amen? Sino nagsabi? Si Frank Clark, mga kapatid. Awitin natin mamaya, andyan pa ba? Thanks to God. I like that song, amen? It really, remind me, mga kapatid, na sa anumang circumstances pala ng buhay natin, dapat tayo thankful. Roses, the thorns, sa anumang bagay, we need to be thankful. Praise God, no? Ako, mga kapatid, di ko na-imagine na nung una, mga 1980s, 90s, maabot pa yung 2000, 2020. Di ko ma-imagine that, na mayroon pang ganyang year. No? Imagine mo, na ganong favor ng Panginoong Diyos, no? Sa ating buhay. Kaya church, I hope and pray, like sa ating message, we are bound to be thankful. Wala tayong reason na hindi magpasalamat. Okay? Pastor, wala ko bag-o, wala ko sa nabaton karon, imposible. Tanan kita may bag-o, every year, aragid. Pobre ka man, dato ka man, may ano ka, mga kapatid, hindi man siguro material, pero tanan kita may bag-o. Would you agree? Kalendar na bag-o mo na. Sino wala bag-o? May araw tatalan bag-o. Every New Year, ganyan. May bag-o ta. Kalendar lang, galing. Kaya pasalamat pa rin tayo, may bag-o. Oh? Blessing ng Panginoong Diyos. Meron na. Wag lang yung mga Marlboro, wag lang yung mga Winston yan, mga Tanduay. Hindi po yan, Amen? Mga kapatid, seriously speaking, marami tayong dapat ipagpasalamat kay Lord. Praise the Lord. I wish, sa totoo lang, we miss Brother Ray. We miss him. Nabawasan tayo this year. Hindi natin alam next year. Pastor, hindi man mga muyo. Pastor, mabawasan ta next year. May mataga pangamuyo, pero sino man pastor ka pangamuyo, mabawasan man. Pero hindi natin control ang buhay. Kaya habang buhay pa tayo ngayon, i-maximize natin. Take time with your family. Asawa ka, take time with your husband, with your children. Okay, husband ka, take time with your wife, with your children. Mga enjoy nyo, mga anak, enjoy nyo yung time sa mama, papa ninyo. Di nyo alam, baka this year, mawala sila. Next year, mawala sila. Kapatid mo, mawala sa'yo. At doon mo ma-realize na may empty. Sayang di ko siya na-banding. Sayang di ko siya na-fellowship. Sayang di ko siya nakausap. Huling araw, huling linggo, huling taon na pala yun. It's too late na mga kapatid. Kaya ngayon, maximize. Spend time with your family. Spend time with your fellow Christian. Amen? Alisin mo na yung galit. Alisin mo na yung mga inggit-inggit dyan. Hello, amen? Let's enjoy our life. Fellowship tayo. Di mo alam si pastor, mawala na sunod tuig. Sige ka pa absent. Pag hinulsul ka, kalagon ka ni pastor. Next year, mag-faithful ka na. Amen. Magpagamit ka, magbalik ka sa ministry. Yun ang napakaganda. Life, mga kapatid, is like a before. We have only limited time dito sa mundo. Nagbiyahe, nagbakasyon, antiki, hamtik, sakay series, na loose break, dulhugon, kurbada, patay. Halos whole family, isa lang survivor, taga-Kipalbig, Tampakan. December 5. Naka-schedule na sana magbalik next week. Pero last trip na pala mga kapatid. Yun. Nagbakasyon, pagbalik, bangkay na. Sa 5 nila, isa lang kasurvive, tatay, 4 patay. Nasa Kipalbig, Tampakan. Buhay mga kapatid.
Di mo masabi, Pastor, mapudpud na lang kamot mo, di mo na mapunggan, magdating ang kamatayan. Bisita namin, pag darating kamatayan, sure ka na ba? Sa langit ka pupunta? Natitiyak mo ba ang Panginoon makasama mo pag namatay ka? Pag hindi pa, make sure. Make a decision today. Believe the gospel. Believe what Christ done on the cross. Gospel lang makasave sa iyo, not religion, not your works, but your faith and relationship with the Lord Jesus Christ. You just put your trust, the finished and sufficient work of Jesus Christ on the cross, that only His death and blood can cleanse you this morning from all your sin. Like Apostle Paul. Be saved today, my friend. Di ko alam, magkita tayo muli. But make sure, mga kapatid, mayroon kang relationship kay Christ. That will matter, mga kapatid. After we die, relationship natin kay Lord. Every head bow, every eye closed. Tayo po tumayo. Father God in heaven, salamat po this morning. Salamat sa message. Salamat sa reminders. We are bound to give thanks. Wala kaming excuse, Panginoon, na di kami magpasalamat. We have so many reasons, enough reason, we need to be thankful. And help us, Lord, to have that kind of attitude. Paul says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Lord, this is your will na dapat kami maging thankful. Paul, in prison, out of prison, he's thankful. Mga kapatid, Lord, nakita po namin ang iyong buhay. Lord, kami din po, alisin niyo sa amin ang murmuring, alisin niyo sa amin ang complaint, ang discontentment, and whatever. Lord, palitan niyo po ng thanksgiving, thankful heart, Panginoon, ang aming mga puso. Maraming salamat po. This year, nakaroon kami thanksgiving. Salamat sa mga blessing, spiritual, material blessing, financial blessing, and Lord, everything. Hindi namin, Lord, makount one by one, but all we can say is thank you, Lord. Thank you for your goodness to us, the free gift of salvation, the gift, Lord, the grace of God, na kung saan naligtas po kami, Panginoon. That's why, today, Father God, still, we are so blessed and we are thankful na kami po, Lord, may pagkakataon makaworship sa inyo. Mga kapatid, we cannot afford to go out in this building na hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoong Diyos. If you appreciate the message, naintindihan mo ang message, why don't you come to the altar and kneel to God and thank Him, Father God? Lord, thank you po. Thank you, Lord. I have a lot of blessing from you. My health is from the Lord. My blessing is from the Lord. Thank you for my family. Thank you for all your goodness to us. Thank you for the ministry. Thank you for the church. Thank you for everything. Thank you for my friends, my loved ones, Lord, who is with me. Lord, thank you so much. Can you tell that? Can you say that this morning? Makapasalamat ka ba kay Lord this morning? Can you express your thanksgiving to God? Amen? Amen, mga kapatid. Malapit na matapos ang taon. We need to be thankful to the Lord. Amen. For all His favor binigay sa atin. Maybe wala tayong mga material blessing, but enough ang ating spiritual blessing. Amen. Eternal and great God, Lord, thank you so much. Words is not enough na magpasalamat kami. But we are so thankful, Father, for all the goodness, your faithfulness to us. Even though, Lord, there were times we are unfaithful. There were times we failed you. But you never failed us, Lord. Thank you for this morning. Thank you for the life of Apostle Paul. I hope and pray we can get a lesson out from his life na maging thankful kami regardless of the situation. Turuan niyo aming mga puso, aming mga anak,
lahat kami, Lord, maging thankful for everything na aming na-experience in life, whether good and bad. We need to be thankful because everything has a purpose na mga bagay na ito. Thank you for this church. Thank you for the members who love and support this ministry. Thank you for all our mothers. Bless them, Lord. And sana madagdagan pa kami mga married ladies. Panginoon Diyos, and continue to use them for your glory and for your honor. Our men, madagdagan kami, Panginoon Diyos, help us, maging consistent kami sa aming visitation and soul winning. And salamat, Lord, nadagdagan naman ang pamilya ni Brother Malakias and Sister Terry. Thank you sa kanilang first apo. Sana, Lord, na mag-guide nila ito sa Panginoon, Father God, and bigyan nyo rin wisdom, si Sunshine, si Clark, habang palaki nilang batang ito. And I hope sa mga magulang na ito, ay sana din maging active din po sila sa kanilang church life. Maraming salamat. We look forward for New Year, another year. We anticipate for more blessings to come, more souls to be saved, more souls to be added in the church, more souls to be discipled in this coming New Year, Panginoon. Maraming salamat. Bless us and dismiss us today with your blessing and with your mercy. This is we ask and pray and thank Lord. In Christ's name, amen and amen. God bless everyone.